Salamat sa Ginoo nga hello. Nagnami ang panahon, nag-okay ang panahon karon hapon. I don't know sa inyo kung nagulan-ulan ba kay aga? Pero aga pa lang, way na, no? Nag-ulan na. Abin gani namo kung may klase sila Clint kay basi suspend naman. But salamat karon hapon, no? Kag karon gabi nga way na ang ulan. Okay, so proceed ta sa aton nga scriptural reading, Acts chapter 6, verse 1, 2, and 3. Acts chapter number 6. Chapter number 6, verse 1, hasta verse number 3. Ara na? Sige, sabay ta nga basahon ang verse, tatlo ka verse. Read. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them, and said, It is that reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Verse 4 gali, asa verse 4. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Amen. Pray kita. Kanimo amay, Dios nga balaan kag langit nun, sini nga gabi, nagapasalamat kami unas tanan sa imo pagdulong sa amon, matag isa, sa ini nga duog, agud to ikaw naman amon pasalamatan, simbahon, kag amon Ginoo nga pamalandungan man imo balaan nga pulong. Salamat Lord nga nag-okay ang panahon karon nga hapon hasta karon nga kagabion, nga kami Lord wala na basa, wala na dilatar sa amon nga pagkari diri. Bisan pa man ang iban nga wala pa diri, mga pamilya sang iban mga members, asawa, kabataan, iban mga estudyante Ginoo, hikapa ila kasing-kasing nga ila madumduman kag tagaan dili importansya Ginoo ang prayer meeting namon kay importante ini Ginoo. Kag subong nga gabi Lord, salamat liwat nga may opportunity kami nga magtuon, mamati sa imong pulong. Salamat sa Monday night nga blessing nga kami nakabati, natudluan sa imo nga pulong. Salamat sa imo lagad, Pastor Cesar, nga imo man gingamit, nga wala Ginoo naga-untat, kag katahap Ginoo sa pagtudlo sa amon. Kag damo kami na learn, kabay ini ang mga learning, magpabilin sa amon huna-huna kag kasing-kasing, kagamito namo sa pag-share pa, nga mangin maisog kami, Lord, sa pag-soul winning, maisog kami sa pag-share sang kamatuoran bangod ara sa amo ang truth Ginoo. Kag karon nga gabi ari kami agud magtuon naman sa imong pulong. Kabay Lord nga tagaan mo kami kasing-kasing nga willing magpatudlo sa imo. Kag salamat may Bible kami nga sa diin amon nga guide, hindi pulong sa tao, hindi idea ka tao kundi imo nga pulong. Salamat Ginoo, help us nga submissive amon kasing-kasing sa pagsugot kapag tuman sa imo nga pulong. Kag ini nga tanan amo gipasalamatan kag ginapangamuyo ang tanan sa ngalan ni Kristo nga amon manluluwas. Amen. Kag amen. Salamat kag magapungko ang tanan. Now ini nga chapter mga utod aton makita nga nagadamo no ang mga Kristohanon nga sa diin nakabaton sang pulong sa Dios. Sa pihak na naka-experience sila sa persecution, no? Mga panghingabot. Kag nagkaroon sila sa ginatawag scattered, nagkalapta-lapta sila. But besides nga, aside nga na, despite nga sila naglapta because of persecution, pero aton makita abyan ang ginatawag nga boldness sa pag wali sa pulong sa Dios.
ang iban nagkalapriso, ang iban ginapang lagas. Pero aton makita ang ilang heart, no? Ini nga mga Kristohanon. Chapter number 5, look at verse 25. Then came one and told them, saying, Behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple and teaching the people. So may nanugid nga sa ila official, sa Lord, Sir, atong gipang priso nga nagligad, sa nakagawa, way gyapon naguntat ba, way nadudla, ato dito. Nagatudlo, nagawali, gyapon si mo pulong. Sili niya gini nga mga tao ba, ginbawalan na, pero nagasigig gyapon. Grabe nga Kristohano, no? So ano natabo? Verse 26, chapter 5, sundan ninyo. Chapter 5 ko ano yung nagbasa. Tagaan talaga mo background. Then came one, verse 26, Then went the captain with the officers, ang mga city official, and brought them without violence, for they feared the people, lest they should have been stoned. O, nag-aalanganin man yung mga official nga ilang dakpon or mag-create sila of violence, kaya mga tao nagasimpatiya na. So natabo, verse 27, And when they had brought them, gindala nila, kag-interrogate nila, gi-interview nila, they set them before the council and the high priest and asked them. So gipangkuha ni sila. Dito, gipatubang sa mga high priest. Taghambal sa pare, verse 28, ini mga parisiyo ni o mga high priest ni, nga mga religious leader, pero antay sa teaching ni Jesus Christ. Look at 28, saying, Did not we straightly command you that you should not teach in this name? Di ba gibawalan na kamo? Gitagaan na kamo instruction. Di na kamo magpangnudlo sa ini nga pangalan. Nag-refer na sa name of Jesus Christ, teaching ni Christ. And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood upon us. Apang sabay no ang inyong gihimo, ginpuno ninyo, gisaturate ninyo ang bilog nga Jerusalem sa inyong mga doktrina kag mga tudlo. Kag anong sabat ni Peter 29. Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. So ano ina mga utol? Boldness kaisog. Kanang kainit. Priso na sila nagligad ba? Nakagawa sila. Ibawalan sila nga, okay, temporary makagawa ka mo. But one thing, one condition, di niyo suliton, di niyo pagliwaton ha. Gihambalan sila. Pero lantawang natabo. Naguntat ba sila? Nahadlok ba sila? Nag-alangan ba sila? Wala. Makita ta diri brad. Sila di ba gibawalan na kamo apan sa pari? Pero ano gihimo nyo? Oh, pero ano sabat ni Peter kag iban ng mga apostol? Despite sila nagyan bad, siling niya, then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. So ato makita diri nga ini nga mga Kristohanon ang ila kainiton. Wala sa payan nga mapriso, wala sa payan nga hingabuton, wala sa payan nga parusahan sila. Ang ila lang, brad, nga mapalaptan nila ang pulong sa Dios. Ang ila nga matuman nila, brad, ang pagbantala sa pulong sa Dios. Wow, laka ka na lang kakita sini karon. Tama, Kristohanon? Talagsa na lang. Ulan lang gani, di nata makita. Gamay lang hadlang sa ato, di na kita makita. Pero ini mga tao, lantawa sila. Ang tani, ma-challenge na sa ila. Kag, di na ta magdugay dira, chapter 42, lantawa. Chapter 5, ang katapusan nga verse. And daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach. Sino? Jesus. Ha? Adlaw-adlaw. Dito sila sa templo, di lang sa templo, nagabalay-balay pa. Ano gimo nila? Gaano sila sa mga balay-balay? Wala ni sila nagakuan pa da? Nagabalay-balay nga magakaon or nagaparty-party. Wala. Ingon ang Bible, every house, this is not, why nagauntat? Why gauntat sa ano? To teach and preach
Jesus. Wow. Grabe nga, kuwan ba? Mga tao. So no wonder, gitagaan ko lang connection mga utod, no wonder, at chapter 6 verse 1, kay why sila gauntat sa pagwali, why sila gauntat sa balay-balay, so kining house to house, biblical na. Brad, nga magbalay-balay kita, mag-share kita sa pulong sa Dios, magsangyaw kita, kay gihimo na sa una pa, panahon pa nila Apostle Peter. So kay ara ang ilang eagerness, ara ilang boldness, ara ang ilang diligence, Brad, sa pagtudlo, kag pagwali sa pulong sa Dios, ano ang natabo? Anong resulta? Chapter 6 verse 1. And in those days when the number of the disciples was, ano natabo, Brad? Multiplied. Kining disciples diri, hindi ding disciples katong 12 disciples. Disciples kanang na-convert sa truth ba? Kanang nakabati sa truth, kag nagsunod sa truth, amo na ang tawag pud sa ila ba, disciples. Okay? So nagdamo. So siyempre kung nagahulag ang tanan, naga-function ang tanan nga mga Kristohano, may resulta gid. Kag susubong man sa ato, I believe amo man kung kita maghulag, magsuluwining, mag-evangelize, tanan kita magdala bisita, tanan kita mag-invite o bisita, I believe mag-multiply man kita. Mag-increase man kita. Amen. Magdamo man kita. Amo ning natabo sa verse number 1. And in those days when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring. O galing, ang aton nga lesson karon nga gabi, mga utod, expect man nato kung magdamo tao, magdamo man problema. Okay? Kung mag-expand ang ministry, magdako ang ministry, magdako man ang expect mo man, magdako man ang problema. Kay upod gina, Brad. Apang nami kung may problema, basta kay related sa ministry. Kaysa na problema ka, bangod, dying ang ministry. Ang ministry, wala na nagauswag. Wala na pangabig o kalag. Now, number 1, ano ang problema, Dre? Ano ang problema? Nga may ginatawag murmuring. May nagakumot, may murmuring. There arose a murmuring. Sino naga-murmur? Sino nga grupo? The Grecians. Sino ilang ginakumot ba ginareklamo? Against the Hebrews. Sino ning Grecians? Sino ni sila? Mga Greek-speaking people. Mga Greek, Jews-speaking people. Ini mga Greece di sila, mga utod, no? Nga sa diin, ano na sila? Tinatawag ba lang mga Hellenistic? Greek-speaking Jews. Ang Hudyo sila, pero ang ilang panghambal, kaya dito na sila nagpuyo sa Greece. So ang ilang dialect is Greek na. Kanang dialect sa Greek ba? Oh. Pero Hudyo sila, originally, Hudyo sila. Pero tungod dito na sila nagdako, pare, patas mo na, kung di ka nagdako, biskan diri ka pa, o halimbawa, gidala ka, bata pa sa Amerika, 1 year old ka pa lang, 2 years old, dito ka nagdako, dito ka na nagdugay, of course, kung kisa, di ka na kabalos ang imong original nga dialect, kaya dito ka na mo, amo na itong na-adapt mo, amo na itong nasanayan mo, amo man ni sila, mga Grecians ang tawag. Okay? So, nagreklamo sila. Alright. Now, una sa tanan, ato makita dira mga utod, kay nga aman, ano ang ilang ginareklamo? The Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. Okay? So, nagareklamo sila kay bangod, mga utod, na neglect daw ang ilang mga widows. So, may mga balo sila. Kagang ilang mga balo, maybe ginikanan nila, tiya nila, parinti nila, o sino pa nga ibandera, na neglect, napabayan. Okay? Napabayan sa mga apostles. Why sila natatap? Why sila naatipan? So, una, ito makita dira, kanang ginatawag, the problem of neglect. That's number 1, the problem of neglect.
So nagkaroon sang complaint, nagkaroon sang problema. Kay bagod, ano ang problema? Na-neglect ang ilang nga mga widows. So na-bless ko sa testimony ni Pastor Cesar. I don't know kung na-notice nyo sa preaching ba to sa morning o sa hapon, nga may ara sila offering intended sa ilang mga balo nga member. Pwede naman siguro na i-adapt rin, no? Nga at least bulig. Oh? Ay kaning mga senior assistants, brad. Tagpila? Tag every 3 months? Every 3 months ba na kanang senior assistants? Kanang mabaton sa mga senior ba? Oh. Pila atong widow dire. O si Ninang Nere, si Nanay Los. Sino pa? Si Nanay Mila. Oh, sino pa? Babae anay ta. Oh. Sino pa tong senior naton? Si Ate Elena, pero bata-bata pa man to. Sino pa tong balota? Yon, Ate Erlinda Makapagal. Pila na to? 4 na? Opo si Ate Elena? 5? Oh, Nanay Lydia. Oh, Nanay Lydia. Anom? Oh, may ara sa mind. Oh, si Nanay Hilda. Oh. Hilda, biskan tuon nga wider-wider lang. Pero basin kung matagaan ka, may magsige-sige na. Oh. Biblical ba yaw? Anong bambal diri? Amo ng source, amo ng root cause kung nga galain ang buot sa mga Grecians against sa mga Hebrews because daw napabayan ang ila nga mga balo. Uy, pamanta balo, guro nga lalaki, diri nga senior. Sino inabala nyo, Brad? Laon, guro, ara. Pero balo, wala pa man, guro. Buhi pa man yung asawa ni Brad Romy ni. Biskan mo na sila gaupod, pero buhi pa man di ni makonsider nga. Amo na Brad Romy, di ka mag-assume, Brad, single ka, ha? Married ka pa, Brad, kaya buhi pa sa misis mo, ha? Okay. Oh, the problem of neglect. Okay? The problem of neglect, napabayan ang ilang nga mga balo. So, silingon, ang mga balo gali, hindi gali dapat pabayaan. Amen? Oh, ati panon, no? Alagaan, sagudon, mga kabiyanan. So, i-pray nato na nga someday, aton nga maano, no? Maano nato, ina nga ministry, mga kabiyanan. Now, ang point ko mga abyan is, anything na ma-neglect naton will cause a problem. Amen? Anything na ma-neglect nato, mahimo siya nga problema. Bana ka, ma-neglect ni mo imong responsibilidad sa imong asawa, problema na. Kag mahimo yun nga cause conflict. Now take note, ang bana may obligasyon. Hindi lang enough nga mag-provide ka, makakaon pamilya mo, maka-eskwela kabataan mo, hindi lang. Mas damo pa nga responsibilidad sa kabana. Sa ibo asawa, may duty ka nga dapat di mo i-function. Kaya kung hindi mo na magampanan, mag-fail ka dira, mangin problema na siya. Ikaw po asawa, may duty ka po sa imo nga bana. Kita natudloan na kita nga ang bana mo ni, ang asawa mo ni. Hindi rason nga busy ka sa imong obra, kung gaobra ka, ma-neglect mo ang imong nga responsibilidad sa imong nga bana. Mahimo po na siya nga problema. Imo responsibilidad sa imo kabataan. Hello, amen? Nga, nakafocus ka. Siguro, nabatian nyo karon very trending, lately lang, ang natabo sa anak ni Kuya Kim, nga si Iman Atinsa. Isa ka bata nga brilliant, bata pa, 19 years old, pero very independent, nagdako sa US, tapos may pagka-liberal, ang iyang mindset, liberal. Amo na nga, nagpalayo siya. Dito. Pero, ano natabo sa iya? Yes, nakapagusto siya, nagsikat siya, naka-eskwela siya sa mahambalta, prestigious nga eskwelahan.
Naka-income siya, kay content creator na po siya. Ang fame, ara na saya, halos tanan. Pero ano natabo lately? Nag-suicide. May mental problem. May mga bagay nga hindi na-address. May mga bagay nga hindi na-provide sa kwarta, kasikat, or ka-bright. May vacuum, may something, may missing piece, nga ginapangita niya nga wala niya na-met. Kag I do believe, amo to mga utod, ang time, quality time sa iyang nga ginikanan. Kag amin mismo, ni Kuya Kim, nga na-neglect niya. Wala niya nabalansi ang iyang nga oras sa trabaho. Dami siyang mga segment sa TV, matanglawin, kung ano-ano na lang. Even before, for almost 20 years o 20 years plus sa media. Always busy. May mga times di sa kapuli sa balay, kay dito nag-cover, dito sa ibang nga lugar. Mga abyan. So walay masyadong connection. Siguro magkita sila, pero hindi as if ka quality time. So may mindset, habang gadako ang bata, nangin independent. And then may mga issues, gadi niya mabaton, wala na resolve, nag-cause of suicide. May mental issues na gali. So hambal niya kung pwede palang maibalik ang kabataan nila, himuon niya. Nga buo pa sila. But silingon mga abyan, ang oras, pag naglabay na ang oras, nag-agi ng oras, di mo na mabalikan. Kag wala sang halaga ang oras, walay presyo ang oras, walay price tag ang oras. That's why quality time gyud atong ihatag sa gidikanan. Gidikanan ta. Atong time, brad, ang maistorya mo ang anak mo, mabanding mo anak mo. Tatay ka, pwede ka niya maging playmate, maging classmate. Gidikanan ka, hindi ka lang tatay sa tatay bata mo. Kanang pwede ka niya maging friend, pwede ka niya maging playmate ba? Nami nga influence dato bilang tatay. Nga walay reservation. Mag-build tag memories sa aton mga kabataan. Kwarta na agoy, mga utot. Kag amo na ng mga senaryo karon sa aton panimalay. Na-neglect. Anong na-neglect? Kung kwarta hisgutan, mga utot. Anong ginaproblemahan sa mga pigado? Kwarta. Pero kini, do you think ka problema ni kwarta? Kwartahan na ni si Iman. Ga-earn na ni sa Brad sa social media. Basi millionaire na gani guro ni. Pero nga, nag-come up siya nga mag-suicide. Kag very common na karon ang suicide. Mga kabiyanan. No? Alarming. So, man-neglect. Pag na-neglect ni mong isa ka bagay, mahirap mo na muna bawion, mga auto. No? Man-neglect. Man-neglect na to. Anong mga area nga pwede na to man-neglect? Man-neglect na to atong Bible reading. Basi busy ka na, wala ka na time. No? Makadumdum na lang ta kung may sakit na ta. Makadumdum na lang ta kung gapigado ta. Makadumdum na lang ta kung medyo tagilid ta. Pero kung wala ta, okay atong pamatsyag, okay atong sitwasyon, wala kita gagahin kaayo. Dapat gani karon mangin Bible studios pa ta. Kay ara na ta sa truth. Amen? Excited na ta, kay kabalo na ta. Kung di siya nga verse, kay sinuni, para sinuni. Sino giambalan sini? Kini nga promise para ba ni sa aton o para sa mga Hudyo, para lang ni sa Israel? Di ba? Amen? Excited na ta mag-share sa pulong sa Dios. Kay natudloan na ta. Anlay sa itong galibog ta. Di ba? Amo na mga utod. Our prayer, pwede na ito na ma-neglect. Amen? Ang atong prayer life, pwede na ito na ma-neglect. Lalo na itong sitwasyon karon nga grabe na. Ang tao karon gadget motivated na kita, social media motivated na kita. Kag amo ni number 1 gyud ginagamit, makita ko si Satan. Nga grabe ang nga mukawat sa oras. Mag-waste sa ang aton oras. Kung di ta careful, brad, sa cellphone dako gid ang makawat. Before ka nakatalupangod, uy, wala na di ay. Ang oras nimo, ang 30 minutes nimo, ang 30 minutes di mo babantayan ng isa ka oras. Ang isa ka oras, di mo bantayan, nahimong 2 ka oras.
Pero ang imo ganing Bible reading, abi mo ang 5 minutes, 10 minutes, laba na to nga imo nga pag-meditate. Pero atubangan sa Dios, katiting lang to. Ang imo 5 minutes nga pag-pray, kakarampot lang to, sinsilyo lang to. Pero may kakabantay. Nga habang ka-cellphone ka, duwa na gani kaka-oras, daabtan ka na, alas 10, alas 11, alas 12. Nga biskan tuyo ka na. Ala, sige lang gyapon. Hasta nadula imong katuyo. Kay bisan tuyo ka na, ginapilit mo. Bisan hapdi na mata mo, ginapilit mo. And many of us guilty siguro in that area. Neglect. Nga may problema, na-neglect, napabayaan. Wala natipan mga utod, ang ilang nga mga balo. Amo na nag-cause of problem. Yes, nag-multiply sila. Yes, nagdamo sila ang mga katauhan, ang mga followers, ang mga disciples. Pang mga obyan, ang other side, ang negative side, may na-neglect, may napabayaan, may na-mislook, may na-disregard mga kauturan. So magbantay gali kita. Every time utod nga kita, kung iangat na to sa Ginoo. Kay gamiton po na usay sa sitan, Brad. Utik advantage po si sitan nga kung anak ka na, may mga bagay nga ma-neglect mo na. Kay mabisi ka naman. Kung busy ka na, way kakabantay gali, nasisitan dito na. Gamiton niya na tong mga butang nga gibutang sa imo, gipaabot sa imo, gi-entrust sa imo, nga ma-neglect mo po ang iban nga bagay. Kakabantay ka, kung way ka pa trabaho, permi ka ga-pray. Kung way ka pa trabaho, may Bible reading ka pa. Pero kabantay ka, kung may trabaho ka na, kiss abroad, wala na, gadali ka na. Nag-less na imong time sa pag-pray. Nadula na imong time sa Bible reading. Kaya nga man, gadali ka naman. Uy, buwas. Schedule na. Maligo ka na. Magkaon. Tapos, biyahe na. Tapos, pagpuli mo, nakapoy ka na. Wala na po ng Bible reading. So, way kakabantay, dahan-dahan, ginakuha na ni Sita ng imong nga oras. Amen. Amo na magbantay kita mga utod. Magbantay kita. Yes, okay kung iamo kita sa Ginoo. Iangat kita sa Ginoo. Pero may kaakibat na ba nga responsibilidad? Nga dapat amping ta. Kay kung kaisa, kung di kita kabalubad, sisitan mo take advantage. Mo take advantage. Aton makita dire, mga utod, nagkaroon sang misunderstanding. Nagkaroon sang discontentment. Kaya na-neglect na, nakafocus na ang mga disciples dito. So, na-neglect nila. Kag pamati, neglect can lead to division if not addressed with humility and justice. No, kung ang neglect, hindi ma-address, hindi ma-settle mga utod, mag-cause di siya og division. Mag-cause di siya og problem. Kag, anong hambal sa pulong sa Dios? Although, hindi din sa body of Christ ihambal, but by principle. By principle. Okay? Anong hambal dire? James chapter 2, verse 1. James chapter number 2. James chapter 2, verse 1. Okay, ito basahon, verse 1, ready go. My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. Ano nang with respect of persons? Na si Jesus Christ daw, mga abiyan. Ang ginatumod sini, bot silingon, si Jesus Christ, wala siyang impartiality. Hindi siya impartial. Okay? Or partiality, I mean. No? Hindi ka mangin partial ba? O may ara ka ginatawag nga, ginadampigan. Kundi, paboran. Kundi dapat ka, Brad? Equal.
Amo ning silingon. Respect of no person. With respect of person. Amo na ang itawag is, matahap ka. So tungod kay matahap ka, tagaan mo pabor. Pero yung ng Bible, dapat show no partiality. Dapat impartial ang tao. So maybe dire sa Acts chapter number 6 ba aton makita possible ang mga disciples, ang 12 disciples nangin partial sila. Gitagaan nila pabor ang mga pure Hudyo compare sa mga Grecians. Maybe ang mga balo lang dito sa mga Hudyo ang ilang taker. Apang ang mga Grecians ng mga balo ilang nga na-neglect. That's why sa na-notice sa mga Grecians nga balo, sila daw, hindi ka na tama haw, daw may pabor haw, daw mas kuan nila dito, gina-entertain nila dito, samantala, na kami, Hudyo man kami, although iba ang among dialect, Hudyo, gyapon kami. So may right kami. So amo na nag-cause ang problem. Aton makita. So sa aton, ano ang principle, mga utod, nga dapat, impartial kita. No? Wala sang pabor-pabor. No? Aton pagserbisyo, wala pabor-pabor. So number 1, Brad, nga cause ang problema is the neglect, the problem of neglect. Anything, Brad, nga ma-neglect naton, whether practical nga bagay. The reason why may mga problema kita, hindi man sa nag-cause dayon, Brad, hindi direct major problem, kundi mga ginagmay lang nga bagay nga na-neglect naton, napabayan. Wala dayon nato na address ba? Ano natabo sa Titanic? Hindi magidayon diretso dako nga nalunod dayon pagkabunggo sa ila. Nabalaan yung story sa Titanic? Gamay lang nabunggo to sa icebergs ang portion sang ilang nga barko, pero nagsiling ang engineer, okay ra na kay dako ni aton barko. Hindi na siya dako kaayo nga isyo. Ma-manage pa nato ni makaabot pa ta sa aton destination niya. Kay perti ni kadako gitawagan ni unsinkable ship. So kumpiyansa sila, wala lang nila gimain. Pero ang gamay nga problema, Brad, lantawan na tabo. Kabaro na kita sa story. Na ang ginatawag nga the unsinkable ship, nahimong sinkable ship. Kaya nga man, wala nila gi-address. Wala nila gi-resolve abyan ang ina nga bagay. Okay? So sa aton man, with their pamilya naton, may mga anak kita nga may problema, kita mo nga may problema, isitel mo. Istoryahon mo. Amen? Sa ministry man naton, amo man na. No? Ato di-address ka agad ba, hindi tapag padugay-dugayon. Alright. Anong sunod ni aton makita dire? No? Mga kabiyanan. No? Is, look at verse number 2. Balik kita sa Acts chapter number 6. Balik kita sa Acts chapter 6. Chapter number 6. Verse 2. Then the 12 called the multitude. Sang nag-abot na sa ila ang ini nga report, batian nila ang problema nga may nagareklamo, so nag-action sila ang 12. Then the 12 called the multitude, gipatawag ang mga maybe elders, multitude of the disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Number 2 is the priority of the word. Kaina, the problem of neglect. Dili naman, the priority of the word. Siling nila sa mga disciples, hindi pwede nga kami mag-focus lamang sa pag-serve sa tables o pag-minister sa ila. Hindi pwede. Kaya ang amon primary nga duty is what? Is the Word of God. Latawa, verse number 4. Ano ang ilang priorities? Mga utod, verse number 4. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the Word. Amen? Ano na siya? The priority of the Word.
Sila niya, hindi pwedeng kami pa ang mag-serve sa ila. Kami pa ang mag-minister sa mga balo. Ang himuon naton, mag-select kita sa mga tao. Mag-select kita, mangita kita sa tao nga qualified, kag sila mag-assist sa amon. Kag ini nga mga tao, amon ni ang magbulig sa amon para ma-ministryhan, wala sang ma-neglect nga isa dre. Pero kami dapat focus kami bilang disciple, focus kami sa pagtudlo, kag pagwali sa pulong sa Dios, kag labaw sa tanan sa prayer. Amen. So, ibig sabihin ba, dapat hindi po ma-neglect ang priority. So, dapat may ginatawag nga, the right priorities in the ministry. The apostles recognize their main calling. Kag ano ang ilang main calling? Teaching and preaching. Amo na, diri gyapon sa church, hindi na pwede man nga, yes, pwede man na himuon ni pastor, manglimpyo, magmap diri, magwalis. Pero kung kaya man lang ng somebody, kung may someone man na kaya ho na lang, himuon na lang, amen? Hindi man pwede all the time nga si pastor na lang gyapon. Siguro, kung wala gid iban nga available, nan pwede na. Pero ang main job sa pastor is to teach and to preach and to pray. Hindi na pwede nga si pastor pa magsundo, hatod dito. Gikan halin nagwali si pastor. Amo ka si Pastor Aldrich. Tinig ko, pastor, kung Sunday, mag-assign ka na lang sa magsundo. Kaya hambal ko sa iya, siya pa magsundo. Tapos pagbalik, mag-Sunday school pa siya. Sila ko, pwede i-assign siguro, bisan young people, total baryo man lang na. Di man ginaparyo sa Marbel nga mag-agi pa sa highway. Sila ko, kaya nga man, hindi ka na effective. Dali-dali ka. Pag abot mo dito, ginapamalas ka pa. Magtindog ka, magtudlo ka. So ang imo mind hindi stable. Hindi ka effective. Kapoy ka pa. Amo na nga dapat mag-train ka sa somebody or mag-train ka sa somebody na mag-Sunday school. At least ma-lesser ang imo nga oras o divine service ka na, which is amo mang ginahimo namon sa Marbel, siling ko. Siling niya si Pastor Glenn, abi pastor, mag-abot alas 10 na. Ate, ano? Istorya, ha? No? Umpisa sila alas 9. Siling ko, hindi. 8:30 ka mag-start. Tiway pa sila gaabot, pastor, pabay kung pila lang dira. Hindi ikaw ang mag-adjust. Hindi ang church mag-adjust sa mga tao. Sila ang mag-adjust sa oras nila. Regardless kung lapit o layo na sila. Dapat may arata, oras kinasunod. Eskwelahan may oras, trabahoan, opisina may oras. Sila bang opisina mag-adjust? Ang eskwelahan ba mag-adjust sa estudyante? Saan o mag-start? Kung mag-abot ng estudyante? Hindi. Amo man ang church. Amen. Siling ko mag-train kayang people. Kay siya pa, pag-abot niya siya pa. Masunglid pa siya. Ano, abi, pagpasunglid ko, abi si Pastor, Pastor Yapon, tawag niya kay Pastor Glenn. Yambalan ko siya, preacher na lang itawag mo, kaya di naman naka-pastor. Preacher na lang, Preacher Glenn, hambalon ko. Siya, abudlay, abi magsunglid, Pastor, kay Pastor Glenn, padulong iya tingog diri. Tapos ang, kuan, diri man ang gitar or ano. Sige lang Importante, sa kanto, mag-abot sila, makitanay sila sa kanto. Budlay, maski ano, sintonado, sige lang. Importante nga, ambanon mo lang sa mensahe na lang magbawi, mensahe sa ambahanon. Rain, amen? Hindi pwede man-neglect. Pastor ka, ano ka pa? Karon sisitan, kay maro sisitan. O karon, salakay ka karon ka idoodra. Kag basi may ano pa? Kabalo na sisitan niya, mangita gina sang paagi nga ang bulaton sa Ginoo. Amen, right? Nga mahamper. That's why nga gihambalan ko siya mga kabiyanan. Ang priority is priority. No? Hindi dapat, amo nang siling diri, verse number 4, but we will give ourselves continually to prayer. But silingon, kung ano ang importante, amo to dapat naton tagaan sang priority. Amen? Amo to.
Amo man sa aton mga utod. Ang aton priority dapat kabaluta mag-discern. O kabaluta mag-recognize ano ang pinaka-importante mga utod. Yes, serving tables was good. But not their primary duty. Hindi na nila primary duty. They were called apostles. They were called to minister of the Word of God. Minister of the Word of God. Mga kabiyanan. Alright? So dapat kita man nga Kristohanon, kabalo man ta mag-recognize kung ano ang aton nga priority. Ang aton priority mga utod is that, okay, they understood that spiritual feeding must not be neglected for physical needs. But silingon, it should be a balanced ministry. A balanced ministry. Damo mga pastor, Brad, nag-fall sa ministry is because wrong priorities. Nadula na sa main job, sa main thing, which is the Word of God. Ang mga rightly dividing, mga abiyan, isa po sa ila, okay sa ila mag-sideline. Kaya gikuha nila nga example si Apostle Paul. So mostly sa mga pastors may trabaho. Except kay Pastor Cesar. Kaya ang asawa ara sa DepEd. Tapos yung mga anak po, may mga income naman sa mga online. Dagko income sa mga anak. So wala siya nagtrabaho secular. Focus lang siya sa ministry. But mostly, even si Pastor Ben, although di siya ga-report, o ga-report siguro sa Seldam lang, consultant siya sa balay lang. Isa gyapon sa company ni Elizalde na consultant siya. Okay? 80 years old, 83 years old. Pero ubra gyapon. Okay, dati siya manager na po siya. Before po siya nagpastor, manager na siya, mga kabiyanan. Hasta nag-retire siya, pag-retire niya, gikuha siya. Si Pastor Randy, sideline siya sa travel and tours. Evangelist Roji, travel and tours. Oh. Damo pa, si Pastor Royce sa Pata, sa Antipolo, gatrabaho gyapon to, ga-report to siya. No. Mga kabiyanan, kag damo pa nga mga hindi kay wala ka mabasa ang ila argument, wala ka man mabasa nga gibarwalan dira ang mga pastors sa body of Christ nga si Apostle Paul nga in fact nga gatrabaho siya to sustain himself, to sustain his needs, personal needs. O nga dili siya mangin pabigat sa mga kantuan niya nga mga churches. Pero may danger lang kung basi mawili ka. Kung di ka kabalo, kung wala ka wisdom, mga kabiyanan, kay base ang imong priority, maneglect mo na. Amo lang na siya po ang danger. Dira. Oh. So, ang nami lang, kung ikaw online, like kay Pastor Randy, di ka obligado mag-report. Biskan even, during conference, baka transaction siya, kay online man lang, travel and tours. Pero kung mag-report ka, Lunes to Friday o Lunes to Saturday, amo lang na medyo budlay. Okay, siyempre ang imo nga oras. So my point is balance. Balance. Kaya kung once gani mga utod nga di na ta balansi, magkaroon gyud eventually sang problema. No? Dapat kabaluta ano ang aton priority. Ang Christian dapat kabaluta ano aton priority kung Sunday. Amen? Dapat naka-register na. Ka-register na sa aton priority dapat ang Ginoo gid. Amen? Tandaan na to, all things were created by Him and for Him. Gihimo na to ni for Him. Okay? There must be a right priority. Okay? There should be spiritual discernment, mga kabiyanan. No? Anong natabo dire, mga kauturan? Ano ilang ginhimo? Okay? So ilagi address. So nakita nila ang problema, nga may problema, kang sila niya, hindi namon pwede nga maneglect po ang amon nga responsibilidad. So dapat ma-address ato ni solusyonan nga problema. So ano ang ginhimo nila? In verse number 3, siling dire. Wherefore, amo nila suggestion, brethren, mga utod, amo ni aton nga himuon, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost
and wisdom, whom we may appoint over this business. Alright. So, siling niya, ato ni Mood, mangita ta, mag-select ta, or mag-elect kita sa mga able men nga aton nga i-appoint para mag-minister sa aton nga mga widows. Apang, okay, dapat may mga qualification. So, bot silingon, ini nga mga apostol, wala nila gi-ignore ang problema. Gipangitaan nila solusyon. Hello, amen? So, dapat sa aton man, kung may nag-arise nga problema, whether sa aton panimalay o sa church, dapat hindi pa dugay-dugayon. Hindi nato ni-ignore nga, okay lang na, gamay lang na. Wala na siya problema. Hindi. Kaya ang problema na ba kung kaisa, kasugod sa gamay? Kag, eventually, kung hindi ma-address, before you know it, why na? May kakabantay ba ang simbahan, nahati na gali? Kaya nga aman, nag-develop ang problema. Simply because wala na address. Di si mangyapon na sa panimalay. Kung gamay lang ang problema, tapos gipabayaan mo. Daw kalayo, brad ba? Gamay lang nag-umpisa. Pero kung way mong mabantayan, way nagali. No? So, the same gyapon mga kabiyanan. Okay? Now, ano ang ginimo nila? Okay, nag-provide sila. Okay? So, third and last, the provision of servants. The priority of the Word of God. Number 2, the third and last is the provision of servants. So, dapat mag-provide. Sino yung ano sa labas? Nagabato-bato. Clint, get inside. Get inside. Sila nga, mangita kita sa mga 7 men. Mga lalaki. So take note, wala babae diri ha, puro lalaki. 7 kabilog. Ang ilang gipangita nga lalaki, 7 men. But first ato makita, may ginatawag nga ethical qualifications. Ethical qualifications. May qualification, hindi lang basta-basta nga lalaki. Hindi pwede nga biskisin o lang, pwede na. Hindi. Okay? Ano? Number 1 is, ginatawag nga, good reputation. Ibig sabihin, character. May character dapat. Verse number 3, ano? Number 1, honest men of honest report. Mga tao nga honest. Amen? Mga tao nga sincere, mga tao nga masaligan. Amo nang number 1 nga qualification. Walang sila nakita nga, ikaw Brad, pwede ka na Brad. Ikaw Brad, hindi, gi-scout nila di. Kung mag-apply ka gani motor, gina-CI ka pa. Tapos kung mapirma ka, gina-interrogate ka, sir, ano ni imo? Ga-board ka sir? Tag-iya ka sir? O ano rin? Own ba ni? Rented, ano? Di ba? Muna, pamangkot. Ila income mo, sir? May appliances ka, sir? May TV, anong TV mo, sir? China mo lang to. But pa, ano to nga brand to? Di ko man sa ulo tong brand. Ano ba? Ano ka lapad, sir? Ang pila ka inches? Ano pa, di ba? May mga pamangkot nga muna kung mag-apply ka. May lupa ka, sir? May property ka, sir? May uma ka, sir? Hindi na pamangkot nila. So, driman, karakter ang ginapamangkot. Ini nga tao bala, honest. Aton ibutang diri nga mag-serve sa mga widows, honest. Kay basa may budget bala sa kwarta, may assistant sa kwarta, tapos himuon nga in charge dito, brad, hindi honest. Di malasog wa eh. Amo na nga dapat may reputation. Why? Why reputation or good reputation is important? Because character matters more than charisma. Amen? Character matters more than charisma. Biskan may appeal ka padra, ma-appeal ka, may istorya ka, nami ka mag-istorya, nami ka mag-atubang ka mga tao, pero karakter mo naman, palyado. Amen, Brad? Character is important. Sila Pastor Aldrich, may ara assistant sa ila.
gusto ko gani sa interviewon, kay nami, ang ilang nga mga nanay, gipangtagaan og 15,000 nga ano tawag na, livelihood project. Bulig lang. 15,000. Tapos, dito sa ilang nga daw, I don't know kung kooperatiba to, gihimo si Pastor Aldrich nga treasurer. Sila nga, siya, sir, hindi lang ko, sir. Ay, ikaw lang pastor, kay pastor ka. Wala siguro yung pastor mga wat, so gihimo siya treasurer. Ang ginauyatan niya nga kwarta subong, 250,000. So, sila niya, kulbaan siya. So, gibangko nila may, ano tawag na, bank book. Dito, gideposit. So, but silingon, may impression nga pag pastor, hindi mga wat. Pag pastor, adis. Kaya nga siling man niya, di pastor, ikaw na lang pastor, treasurer, Kaya salig kami sa imo. So, but silingon, ang tao may expectation pag pastor, adis. Pero dapat, hindi lang pastor, dapat. Pag Kristohanon, dapat, honest. Honest, automatic. Dapat masaligan ta. Kung kamo estudyante, himuon kamo nga homeroom treasurer, dapat masaligan. Princess, ikaw ang homeroom treasurer. Ikaw mag-uyat para sa ato Christmas party. Igo on mag-Christmas party, why na tana. Nag-una na ang sale sa KCC mo. Joke lang na. Honest, amen? Sunod, mga utod. Full of the Holy Spirit or full of the Holy Ghost. Siling dire sa verse number 3. Ano pa? Honest, report, and then full of the Holy Ghost. Ano na, but silingon? Okay? It must be, or he must be spirit-filled. Spirit-led, not self-led. Dapat spirit-led and spirit-filled ang ikaduha nga qualification. Kaya kung spirit-led, spirit-filled ang isa ka tao, mga utod, of course, guided sa Holy Spirit, of course, fruit of the Holy Spirit ang magwa sa iya. Imposible kayo, spirit-led ka, spirit-filled ka, tapos ang imo ginahimo, opposite? Hindi. Okay? That's why sila niya, full of the Holy Ghost. And then, ano pa? Anong sunod, Brad? And wisdom. And wisdom. Third, not only good reputation, full of Holy Spirit. Third, full of wisdom. Ano nang full of wisdom? But sila ko not just smart, but guided with discernment. Kaya damo tao subong nga smart pero wala discernment. Iba tong discernment kay halin to kay Lord, wisdom to. Knowledge to gikan kay Lord. Damo mga tao subong brilliant, mga tao intellectual. Lang tawa ng mga sino ni mga kawatan subong. Mga congressman na. Ang ibandra mga lawyer pa. May mga master's degree pa ng ibandra, brad. Nga mga medical practitioner. Pata sa aton nga former nga congressman, doktor to. Pero lang tawa ang ginahimo nila. Nakuha niyo, church? So, hindi gali basihan nga bright ka. Ang basihan, bad is what? Godly wisdom. Godly wisdom. Amo na kailangan ng mga tao nga mag-serve upod sa mga disciples. Importante ning may ara kita ginatawag discernment, mga kabiyanan. Ma-discern ta, ma-distinguish ta, kung ano ang unjust, ano ang just, ano ang righteous, ano ang unrighteous, ano ang godly, ano ang ungodly. Dapat amo nang aton pangayoon sa Ginoo. Nga may ara kita ginatawag spiritual discernment. Kag always kita dapat guided with discernment sa aton decision making. Nami ginang kay kung prone man ta sa failure. Amen? Mag-decide ta karon pwede sa aton tama, sakto, nami. Pero ato sa unahan gali ba nag-fail kita simply because hindi gali para sa Ginoo. Later on ma-found out naton nga hindi man gali. That's why always kita, kaya ang Proverbs 3, 5 and 6 tama gina. Trust in the Lord with all thine heart and let not your own
understanding. And lean not unto your own understanding. Instead, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. That is guidance. That is Spirit-led person, mga kabiyanan. Amen. Okay? And then, ano pa? Verse number 3, siya full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Over this business, mga kabiyanan. Spiritual service in practical work. No? So, dapat may commitment. Committed siya. Okay? Whom we may appoint over this business. Hindi mo lang dapat ihatag ang isa ka butang ban o ministry simply because gusto mo siya or para may aras sa ministry. Kundi gitagaan mo siya sa ministry or responsibility because committed siya sa inang abuluhaton. Amo na dapat. Kaya, ano ang hambal sa Timothy? Commit this. To the able men, faithful men. Amo nang hambal ni Apostle Paul, na dapat i-commit, i-entrust, ipasa ang buluhaton sa mga able men. Not just able men, but faithful men, mga kabiyanan. So, ibig sabihin, biskan mga simple lang mga utod ng mga trabaho. Serving tables. Pero, aton makita dire. Ano aton makita, Brad? Nga daw taas gid ang requirements, pastor. Ang ilang nga obra, serving tables man lang. Way ka ba nag-wonder? Serve tables, hindi sa Bible. Pero nga may qualification pagid. Mag-serve lang sa tables, mag-serve sa mga widows, nga may qualification pa. Eh gusto sa Ginoo, Brad, sa tanan nga ministry, dapat spiritual ka. Hindi pwede nga mag-serve ka, dira tapos carnal imo mind, carnal imo attitude, carnal imo thinking. Bisan simple lang ang ministry, dapat spiritual, dapat, kaya gani, bisan choir ka, dapat may qualification. Mag-song offering ka, di ka lang basta-basta, biskan nami ka busis dire, okay na, pwede ka na mag-song offering. No! Make sure nga before ka mag-song offering, imong life, mag-fit dire. Mag-usher ka, dapat mag-fit ang imong life as an usher, as a song leader, as a Sunday school teacher. Kita pareho sa ibang nga church nga, basta lang matagaan ministry, tungod kay siya giver, hindi siya sikat, hindi siya mabuliligon, amo na ni aton ibutang diri sa ministry. No! Dapat may qualification nga mo fit sa Bible requirement. Amen. Biskan, Brad, hindi na siya bright, hindi na siya pero kung ang iyang life, ini nga tao, nami iyang life, ang iyang nag-fit siya, Brad, may Christ-like character nga makita siya nga life. Brad, amo ng tao nga pwede na ito ibutang sa ministry. Kaya, I hope mga men, kay mga men magid kita dire, kalabanan atong inatagaan sa responsibility. I hope and pray nga tani, make sure nato, di man ta perfect, kaya never kita mahimong perfect, but mahimo kita, Brad, nga Christ-like. Mahimo kita spiritual. Amen? Na hindi lang ta spiritual lang taon diri sa church. I hope, biskan aton life, diin ka man. Sa palengke ka man, sa balay ka man, diin ka man. Ga-drive ka man, or wherever ka man, dapat ang atong pagka-Christian makita sa atong life. Amen? Kay budlay na nga sila nga, di ba gasunglid di si Brad R.R.? Gasunglid na si yung church? Dito lagi pag among Christmas party, nagakuan po siya dito. Kanta po dito. Anong sikat karong kanta niya, no? At ang paborito ni mo, Brad Maki? Tay, balik na tay. Uli na sa balay. So budlay, no? So dapat, mga biyan, mo fit kita sa qualification sa Bible. Amen? Okay? So, ulang aton oras. At I hope and pray nga may na-learn kita. Amen? Na iwasan na to, Brad. Agbantay ta sa mga butang
nga di naton ma-neglect, no? Especially aton Christian life, ang atong personal life diha sa Ginoo, no? Mga kabyanan. So magtindog ta. This time tindog ta please, and let's have our prayer. Duko sa ulop yung sa mata, Ginoo, salamat sa nga gabi. Salamat sa imong pagpanumdum sa amon, pag-remind nga mag-amping kami, magbantay kami kay kung kisa Ginoo may mga bagay kami nga para sa amon okay lang, pero little by little na neglect na gali namon. Help us Lord nga ma-maintain namon amon relationship sa imo bilang amon Savior, ang pagbasa sa pulong sa Dios, pag-pray always, pagtuon sa imong mga pulong, kag bilang sa amo man Lord mga bana, di namo ma-neglect amon responsibilidad sa amon mga misis. Amay nga langit noon, ang amon man mga nanay, di nila ma-neglect ang ila responsibilidad, ila bilang ila pagkaasawa, pagkananay sa ilang pamilya. Kabay Lord, mapukusan nila ang ilang priority.